So guys, ayan, itry natin. Ito yung nasunog guys, na nilagyan niya daw ng crest ito, yung sa gitna. Sabi niya, kasi nga dito talaga siya nasunog ba guys. At paborito ko talaga ito. So, mabuti na lang. At magaling si kuya maghanap ng paraan. O diba? I-adjust ko lang to sa likod. Basta ayun, okay na yan. Okay na to. Ito kasi guys, medyo malaki ito. Malaki sa akin kunti. Gani Ate Japan sa akin ito. So at least now, magagamit ko na siya. Hindi lang pangit naman kasi sobrang fit. So okay lang yan. Ayoko rin sobrang fit. Kasi nga sa style. Diba guys? Ang niliitan niya lang konti. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Thank you ate. Guys, so last but not the least, itong pants na to guys, gustong gusto ko ito. Pero bihira ko lang siya magamit. Sa UAE ko pa to binili. Gustong gusto ko talaga siya. I think sa Splash ko ito binili or sa Center Point, something. Basta gustong gusto ko siya. So ngayon, hindi ko siya ginagamit dahil wala siyang button. So ngayon, magagamit na siya natin. So Dai, dali done niya bad kay Dai dahil ginawa niya naman ang lahat na dapat niyang gawin. Tayo ay kakain na ng salad. Yun ang ating snacks. Plus pa yung ininom natin doon na tobo na sugar cane. So, ayun, kasi matamis yun, guys. So, baba tayo. Ayan, ko yung ginawa ni Sis Camille kahapon. Ala, nasinok ako. Grabe ang lulusog ng kanilang lettuce. Kaya pag gusto niyang kumain ng salad, kuha lang sila diretso, guys, sa farm. Kaya hindi sila, ang mga tao doon, hindi, guys, magugutom talaga. Ang bango ng rice nila pati. Imagine nyo, pag binili ko pa yung lettuce na ito. Kano pa ito, guys. Tapos, titikman natin yung, guys, yung bigay ni Ate Japan. Nasinok tuloy ako. Ang kaganda kasi, hindi sila nagamit ng fertilizer. Nagko-compose talaga sila, guys. Yan, okay na yan. Yan, okay na yan. Tapos iwain natin to. Simple na lang ang kahapon, pero grabe yung sarap ng ginawa ni Sis Camille. HRM kasi yan si Sis Camille, no? Nasinok talaga ako ba? Yung tiyan ko parang puno. Kahapon, nasarapan din kami kaya. Ay, naulog ang kalibutan. Ay, Diyos ko, nagtabog. Anong akon nga cucumber. So, hindi ko alam paano ko ito iwain, pero maninipis lang siguro. Grabe pa naman yung ang liso ng isang cucumber nila. Di ho? Duliso, kapakwan, nagudagko. Ang lalaki kaya ng mga seeds nila, guys. Ang lalaki ng buto-buto nito, ng tama ba, buto-buto, ng cucumber nila dito. Sobrang laki ba? Kinakain naman ito, pero tanggalin ko lang. Para tayong magkaka-appendicitis nito sa laki ng mga ng buto-buto ng cucumber. Tanggalin ko lang kasi para mas okay. Ayan, tapos bigyan natin ng dressing. So, ito yung dressing, no? Dressing na bigay ni Ate Japan. Try natin to kasi sabi ni Sis Camille, masarap yung binigay ni Ate Japan sa'yo. Tinikman ko, parang sarap nga. Yan. Si Sis Camille, meron siyang puti, tsaka Yan. Basta ang sarap kahapon ang gawa niya. Kaya sabi ko, gagawa ako bukas niyan. Parang against the light, sarangan natin yan. Yan! Para makita nyo. Okay, so kain tayo. Tikman natin itong salad. Okay lang ba itong dressing ko? No, okay na yan. Mag-chopstick tayo. Chopstick talaga, Okay guys, mag-chopstick tayo. Lord, thank you ate. Mahina ang kalaban guys. Wow. Parang may mani siya, no? Try hard kahit hindi alam.
Sa layo ng lugar nila ni Sis Camille, pag umalis yung asawa niya, sabi niya, anong gagawin ko dito? Iiyak lang ako, te. Sobrang layo, di ba? Gustuhin niya mang lumabas, hindi ganun kadali, guys. Pero hindi nyo lang alam, halos yung mga taga Nepal, mas gusto tumira sa mga ganyan. Kasi hindi crowded. And talagang may kabuhayan dahil marami sila talaga mapagtataniman. By the way pala, guys, yung tinapay ko, tingnan nyo. Punong-puno yan. 2 na lang. Di ba binigyan natin yung tatlo nating sisters? Si Johan at ako. Guys, kukuhanin ko yung mga nilabahan ko. Sabihin ko bala sa inyo, guys. Kasi kahapon, di ba, yung biyahe namin, although hindi siya naging smooth, yung pupunta namin doon sa kanila ni Sis Camille. Pero guys, thank you Lord dahil nakarating po kami at may mga tao din naman guys na kumbaga kahit ganun yung sitwasyon, ang naging sitwasyon namin kahapon, na very rough lahat guys, pero may parang may pinapadala pa rin talaga si Lord, no? Na mga tao, ilalagay ko kayo dyan. Nakikita ko yung mga sinampay ni Sis Camille, ni Sis Hyra, kasi naglaba siya kanina. So, ayun guys, nakikita nyo ako, kukwento ko lang sa inyo na despite ba sa mga naranasan natin minsan sa buhay, meron at meron talaga way si Lord. Yung kahapon guys, grabe yung sitwasyon namin. Bali, nakita nyo naman sa vlog, diba? 3 times talaga kami na namamatay yung kanilang sasakyan. And pag namatay siya guys, parang doon kami nag-i-stop sa, parang may mga tao talaga agad na sila guys, na willing silang tumulong, and sila pa yung nag-approach at lumalapit sa amin. So parang nakakatuwa lang kahapon, kasi parang blessing in disguise din na kung saan kami namamatayan ng battery, talagang mayroon agad na lumalapit sa amin para mag-offer sila ng tulong. Tapos para bang magkakaroon ka talaga ng hope sa ganyang sitwasyon right away. Yung hindi ka parang ay ano ba to, yung ganun ba, parang mafe-feel mo agad na hala, ang bait ni Lord. Kasi parang sa totoo lang guys kahit kami nare-realize namin agad, pinaparealize niya talaga sa amin agad, kaya siya agad yung nasa isip namin. Pare-pareho kami kasi Christian sila ni Sis Con and si Sis Hyra, Christian sila, ako lang yung Catholic. So ayun guys, no, so pare-pareho kami agad na nagsishare ng aming pakiram. Although hindi naman ako sobrang guys, no, yung masasabi yung very obedient talaga, nagsisimba talaga, pero I always thank God for everything. Talaga guys, yan ang katotohanan. Makalimutan ko lang lahat, pero yun ang papasalamat ako lagi kay Lord. Hindi guys, never ko makakalimutan. So ayun, kahapon, grabe. And yung pinaka-last na kami na namatayan kami is sa gitna kami ng traffic. Sa gitna talaga kami ng traffic, and gabi na. And sobrang happy kami kasi nung pangalawang namatayan kami, nung lumabas na kami sa kanila ni Sis Camille, nakita nyo diba, tinulak namin yung sasakyan. So that time, may lumapit na naman sa amin, parang nadaanan niya lang kami. School bus yun, tapos tinry din, tulak-tulak namin guys. Tapos yung pinaka-last, yun na yun, namatay na siya sa gitna ng sobrang traffic, and then malapit na sa garage nila, ayun, sa bahay nila ni Sis Con. So parang alam nyo yun guys, parang namamatayan man, pero hindi doon talaga sa very critical na mga area na wala talaga kaming malalapitan ba, or wala mga bahay. Pero grabe guys, sobrang lamig lang talaga, as in sobrang lamig. Pero sinabi naman ng asawa ni Sis Con na may problema na talaga yung car nila, and ilang percent na lang yung battery. Pero kasi hindi naman in-expect, kasi nga since pare-pareho kaming first time na pumunta, and yung napunta namin is sobrang layo na yun guys, sobrang layo na. Pero malayo naman talaga yung lugar nila ni Sis Camille, sinasabi niya na yun sa amin, and alam nun ng asawa ni Sis Con. Pero yung pinuntahan namin is sobrang layo na yun guys, napakalayo na talaga namin. So doon kami na-stuck. Mabuti naman, at sila ni Sis Camille pumunta sila, and mabuti naman yung asawa niya walang pasok, kasi nag-aaral yun guys, Japanese language yung asawa niya, kasi nga pupunta na ng Japan, diba? So ayun, at basta thankful ako kay Lord. Kami
na sobrang bait niya, na despite sa ganon yung naranasan namin kahapon, never man kami nakaramdam ng takot. Kasi alam naman namin, ang mga tao dito is mababait. Mababait. So, ayun, sobrang lamig guys, napakalamig. Hindi pa ni sis. Ayun. So, ayun guys, at thank you Lord. Gabi na kami kasi nakarating din, ano. And naghatian pa kami ni si Sarah. Si Sarah naman, natakot ako kasi hindi niya guys nakayanan yung lamig. Sabi niya nga sa akin, nung nagtulak kami ng sasakyan, parang humina yung lungs niya. Kaya parang grabe yung tibok ng puso niya na parang hindi siya makahinga. Kasi nga tumakbo kami, nagtulak kami ng sasakyan, diba? And sobrang lamig doon guys sa, sa area nila ni Sis Camille. Grabe talaga. Kaya nga si Sis Camille, panay din siya message sa akin, Ate Mila, saan na kayo? Anong oras na kayo nakauwi? Grabe din yung pag-message ni Sis sa amin. Pero sabi niya nga, bakit dito pa kayo nakapunta? Yung ganun ba na, ang layo-layo nyo na. Sabi ko naman, yung bahay namin ganun. Malayo na talagang narating namin ba guys? Kailangan ko lang itong kuhanin kasi mamaya, pag medyo hapon na, parang basa-basa na naman to. So, kuhanin ko na dahil 4 o'clock and si Juan parating na. Grabe guys, parang nabusog ako sa green salad na ginawa ko. Parang na-stuck dito guys. Yung kinain ko guys. Pero kahapon, sabi ko nga kay si Syra, parang okay yung pakiramdam ko pag sa bahay. Ako parang feeling ko lahat ng kinain ko nandito lang. Sabi ni si Syra, huwag ka kasi umupo after nakain. Sabi ko, hindi nga ako umupo. Panay nga ako lakad. Panay ako kung ano ang magagawa ko. Sabi ko, feeling ko talaga, pero nandito tayo sa labas, okay naman yung pakiramdam ko. Never ko naramdaman na may na-stuck sa sikmura ko ba. Ay, basta yun lang guys. Kaya talagang, thank you Lord talaga na despite sa ganun yung na-experience namin. At tawa ko pa kasi sabi ko kahapon nga kasi Camille, hindi kami papunta sa kanya. Sabi niya, Timila, nagluto kaya ako. Tagalusena si guys, si Sis Camille. Sabi niya, nagluto ako. Ganito yung niluto kong sinampalukang manok. Ang sarap. Tapos guys, kumakain kami. Si Sis Camille naman parang natataranta na sa mga gagawin niya. Kasi nga syempre, parang kami yung sigurong first time na bisita niya talaga sa bahay nila, And sobrang appreciate ko si Sis Camille. Pag maalala ko na talagang pumunta siya sa akin, ganun kalayo ang lugar niya guys. May bata pa siyang dala. Hindi ko ma-imagine mo, sobrang appreciate ko si Sis Camille. Kaya sabi ko that time, deserve ni Sis Camille na niluto ko yung siopaw at nagluto ako ng guys, para sa kanya talaga. Deserve niya talaga guys. Kasi imagine nyo, sobrang layo ang lugar niya. Doon ko talaga, nung makita ko, syempre, nandito ako sa Nepal ilang taon na. At sabi ko nga kay Sis Hera at kay Sis Con, mapalad tayo na ang tinitirhan natin talagang nandito lang tayo. Pero mas mapalad din naman si Sis Camille na talagang yung paligid niya hindi siya magugutom ba. Kumbaga lahat ay natural guys, lahat ay organic. Yun nga lang bilang isang Pilipina, napakahirap po na doon ka maninirahan, although malaki yung bahay mo. Bilang isang Pilipina siguro na kung wala yung asawa at doon manirahan, yung ganon. Siyempre, mau-homesick siya pero practical lang yung naisip ni Sis Camille na uuwi siya. Lalo, Philippine passport po sila. At wala yung asawa niya, 'di ba? So, okay na rin yung uuwi siya. Pero maganda talaga guys na malaki yung bahay nila. Grabe yung mga tanim nila sa pagkain. 'Di ba? Kumbaga, lahat nangangarap ganyang buhay guys Tama na yung ganitong bahay. Kung may mga negosyo sila ni Sis Camille, paano pa sila magugutom? Ang sipag-sipag ng pamilya ng asawa niya, lahat naman dito guys sa Nepal halos ganun. Pero grabe guys, nakita nyo naman 'di ba? So sino pa ba ayaw sa ganung buhay? Yung bigas nila, hindi sila guys gumagamit ng fertilizer guys. Kumbaga nagko-compose sila. Kaya kahapon proud na proud si Sis Camille talagang ipaamoy sa amin yung mga bigas nila. Ang bango talaga ng bigas nila guys, ang sarap pa. Sarap na sarap kami talaga. Tsaka kaya pala si Sis Camille, masarap yan magluto. Gawa nga ng HRM siya. Pero sinasabi niya talaga sa akin, mahilig ako mag-baking, Ate Mila, kaso wala akong mga gamit dito. Tsaka hindi sila masyadong bumibili ng gamit guys dahil alam niya hindi sila mag-for good dito. Pero yung bahay nila syempre asawa niya lahat, tapos yung kapatid ng asawa niya, yung ganon. Kaya sabi ko nga,
kung si Sis Camille siguro at asawa niya dito lang, mabubuhay talaga sila ng ganito. Kasi sobrang sobrang ganado yung bahay nila, yung kanilang mga pananim, lahat ulam nila, dyan sila kumukuha. Kung manok man, bili lang sila. Tapos may tindahan pa sila. O diba guys? So ganun yun. Kaya napakaganda, nagagandahan ako sa lugar nila, although malayo. Pero yun yung pangarap ng kada isa, diba? Magkaroon ng bahay at yung mga pananim, organic sa paligid, diba? So ayun, ay akala ko yung malaki kasi parang may mas malaking ibon. Nakala ko noon eagle, pero sabi ni Deepak hindi yan eagle. So baba tayo guys ha, at magluluto na ako ng mas maaga kasi si Yuhan darating din ulit para makakain din yung anak ko guys. So ayun, so guys, ito yung aking ulam for today up to tomorrow. Nilulutuan na natin yung bigay niyang Ate Japan sa atin, nalutuan. So nagsabaw ako ng manok. Ayan guys. So nilagay ko na yung binigay ni Sis Camille sa ating pak choy at labanos. Ayan. So hanggang bukas na ulam ko na ito. So ayan guys, at si Yuhan, ang aking anak ay kumakain na siya. Pinrituhan ko siya ng manok. Enjoy na enjoy ang bata at gutom na gutom. So dinner na namin, ang aga pa ng dinner, ano? Magdi-dinner na rin ako guys, pero nag-i-edit pa ako ng aking vlog. O, diba? Sosyalin na lutuan natin. Arigato gozaimasu po. That's the Jingle Bell Rock.